Please remain standing for the Philippine National Anthem, followed by the Eagles Prayer and Eagles Hymn. Our divine providence, we humble ourselves before you as we praise your holy name and feel your presence in our midst. We implore your divine guidance and blessing as we consciously gather on this occasion in pursuit and furtherance of the cherished goals and objectives of our beloved fraternity. We beseech you, all-powerful God, to enrich our hearts, to enlighten our minds, and to broaden our understanding and compassion to one another as we carry and pursue our goals and objectives, not only on this particular occasion, but also on the many times of our striving and endeavors. Please, Almighty God, elevate our spirit and fortify our steps as we seek to keep and edify our fraternity, everyone and whole, and as we strive perseveringly to enhance and strengthen our national brotherhood. All these are divine providence. We fervently ask under your supreme guidance and direction. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang matiliw, pero sa silanganan, hanap ng puso, sa higit ko'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manlulubing, di ka masisigil, sa lalat tulog sa simoy at sa langit o wakaw, ay lalang tulang, awis ang magayang minamahal, awis ang lang magawag mo'y tagumpay na nagtitigil, ang bituin at harap niya kailan mo ay hiratitigil, lumalang araw ng warhati pasinta, buhay langit sa piling mo, ang ligaya ng kargay mga api, ang namatay ng dahil sa'yo. Let's raise our hands and sing with pride our Eagles Hymn. God love remain for country's sake, all for strength and mind and energy. We dedicate fraternal love, service for the good of all humanity. We're eagles, the living eagles, lasting peace and all the nation. We're eagles, friends to a people, pillars of the nation. For brotherhood we work and serve, peace, equality, and unity. In this good cell of human care, we will share our lives to all humanity. We're eagles, the living eagles, lasting peace and all nation. We're eagles, friends to a people, pillars of the nation. For brotherhood we work and serve, peace, equality, and unity. In this good cell of human care, we will share our lives to keep our liberty. Mabuhay! Mabuhay! Mabuhay!
take your seat. To continue with our program, I would like to call on for the opening remarks, Kuya Ricky Maceda, President of Pasig Pag-Grease Soaring Eagles Club. I'm sorry, Kuya Mike Ismael. Magandang hapon po. Actually kasi talaga nagpapalit ako, sabi ko kuya dyan, papalitan mo naman ako mag-opening remarks kasi kinakabahan ako. Umakyat na nga po ako Tinext ako ni Ate Shet. Magandang hapon po. It's my pleasure to welcome lahat ng mga kuya, mga ate, hindi ko na kailangan ito, mga bunso, mga friends of Eagles sa ating mga panauhin. Alam nyo, napakahalagang araw ito, especially sa ating mga aspirants na hindi ko sasabihin magtatapos, bagkus magsisimula ng mas napanibagong yugto bilang isang mga tunay na agila. Dito nga sa Eagles, lagi namin sinasabi, tayong mga agila, we don't just fly, we soar high. Yan. So dapat lagi tayo lilipad paangat, sasama natin yung ating mga kuya, mga ate. Ayan. Dadamayan natin, hindi lang yung mga, hindi agila, pati yung mga kapwa natin agila, dapat lagi tayo magkakadamay, Naalala ko, nung time na nagkakaproblema kami, financially, lahat naman dumadaan sa ganyan. Naalala ko yung mga taong nasa paligid namin. Lagi ko kinaalala yan. Nung ako'y down na down, yung mga taong nasa paligid namin. Nung kami mga may problema, yung mga taong nasa paligid namin. Lagi ko silang tinatandaan kasi sila yung mga malas. Hindi ko lang po. Then sila yung mga dumadamay po sa akin. Joke lang po kasi masyado po kayong seryoso. Ayan. Yun po, meron po tayong tinatawag na explain naman po sa mga audience, Meron tayong tinatawag na alala yung agila, alala yung agila. Lagi yung spirit na yan, lagi natin pag-aalabin, Hindi lang na itinawid natin yung pagiging agila natin, agila na kami. Lalagay ako sticker sa kotse ko. Pag napara ako ng FMDA, sabihin ko, agila ako. So, hindi gano'n, Sabi nga, una-una, dun sa ating audience kanina, tayo ay mga law-abiding, hindi natin gagamitin yung ating mga pagiging agila sa hindi magandang bagay. Tapos, gagamitin nga natin ito para lagi natin maalala, tayo ay dapat sumunod sa batas, tayo ay dapat maging law-abiding. Yan. So, walang excuses, Ayan, muli welcome ko po kayo sa ating General Assembly, sa induction of new members. Ngayon pa lang, congratulate ko na yung ating mga magiging kuya. May aspirant ba na ate? Wala, magiging kuya mamaya, full-fledged, agila na kayo. Congratulate ko kayo at nalagpasan ninyo yung ating proseso. Sabi ko nga, pag-alabin natin ang pagiging agila. Muli, maraming salamat at magandang hapon po sa inyo lahat. Mabuhay ang SCR 33! Mabuhay agila! To acknowledge our visitors and to give the introduction, I would like to call on our Vice Governor, Kuya Zarjan Pauli. Thank you, Kuya. Magandang hapon, mga kuya at ate. So, allow me to acknowledge, first of all, ang ating napakasipag, napakapoging governor. Kapalagod tulong ng Jonathan. At siyempre, ang ating guest of honor and speaker for today. So, kuya na po siya. He is the Vice Governor of Southern Tagalog Region, Eastern Rizal Region 4. Ayan si Kuya Ray Nago Campillo. Yan.
At syempre, ang ating napakasipag na secretary na nakadalawang plato ng lechon. Ay, sorry. Nabanggit ko. Si Kuya Willie Permin. Napakasipag natin. The presidents from the vice sub-presidential table. So, Kuya Daryl Patricio, who is Vice President, okay, ng Las Piñas, United Communist Elite Eagles Club, okay, and si Kuya Ricky Maceda, napakagod natin, he is now the President of the Pasig Bagwisori Eagles Club, and of course, ang ating ang ating tinatawag na inang Bagwis, no? Ang ating Ate Edith, na simula, nandiyan ang nakasapagod sa atin, who is the President of the Pasig City Bagwis Lady Eagles Club. Ayan. Okay, so, syempre, ang nagpapalit sana pero umabot, Kuya Mike Ismael. Ayan. So, the President of the Metro Bagwis Takila Eagles Club. Ayan. Sino pa bang president dito? Si Ate Kim Melia, no? Meron tayong superstar. Mamaya antayin yung performance niya. Ating special guest din for today. At ang club po na Makati Lady Eagles Club. Siya po ang president ng Makati Lady Eagles Club. Ayan. Bibigyan po tayo ng isa napakagandang performance mamaya. Ang lakas ng taon kaya no? At syempre, hindi ko pwedeng kalimutan yung bisita natin dito na mahilig sa okay, so the Vice Chairman of the Triple D, si Kuya Noel Tolentino. Tayo ka naman, Kuya, para makita ka po yan mo, kaya si Kuya Noel. Okay, at isa po sa ating mga guest din, si Ate Mayan. Transfer ka na dito? Wow! Walang pakalaman natin si Ate Mayan. Kaya kami siya, sama yata siya sa ito. Okay, ayan. So, sino pa ba ang President or Vice President? Si Ate She. Si Ate Ina pala, the Vice President of Pasig City. Sorry, Lady Eagles Club. Si Ate Ina. Ayan, salamat po, Ate Ina. At syempre, ang Vice President ng Metro Takila Bagwis Lady Eagles Club, si Ate Shep. Bravo! Ayan. So, yan ang nagpabaon sa amin sa Bicol. Okay, sino pa ba? Sa Mensa Gladiator, wala ang aming President and Vice President, but let me call the Supremo and the past Charter President of Marikina City Gladiator Eagles Club, si Kuya Ariel Sun. Si Kuya Maxi Milan. Si Kuya Doc. Ano si Kuya Doc? Vice President? Ayaw pa. But representing Cavite United Bagwis Diversity Eagles Club. Ayan. Palakpakan po natin sila lahat. At okay, so maraming sino pa po? Pakilala ko yung kapatid. Ay, makilala din natin ang kapatid ni Kuya Ariel Sun. Actually, he has been inducted last time pero hindi siya naka-attend ng ceremonial dahil on the day of the induction, lumipat siya bigla. No? So, kaya isama lang natin siya mamaya sa ceremony, Kuya Andy Sun. Alright. Isa-isa naman sila mamaya, may picture pa sila doon. Alright, so sa ating mga aspirant, mga soon-to-be kuya, mamaya, welcome po at magandang hapon sa inyong lahat. Thank you. Thank you, sir. We will proceed with the solemnity of our program. May we request the 4 pillars to move at the back and the applicants. Management, please turn off the lights.
At this juncture, mga kuya, ate, and bunso, friends of Eagles, shall we observe a moment of silence? And please, everyone, put your cell phone on silent mode. As we are about to witness the solemnity, a very important part of this day's event, the induction of additional members of clubs, different clubs under Southern Tagalog Region 33 for the Eagle Year 2024. They will be inducted, and they will be installed or inducted by no less than our Charter Governor of Southern Tagalog Region 33, Kuya Cliff Cunada. Eagleism is inspired and anchored on four things. First is brotherhood. Second, service. Third, unity. And fourth, divine power. They are from the very foundation that gives strength and dynamism to eagleism. First, small candle, which will be carried by Kuya Isaac Washington Crudesa Jr. He is the Regional Assemblyman of Cainta United Progress Builders Eagles Club. This candle symbolizes brotherhood. Eagleism is more than a mere civic organization. The Philippine Eagles is historic brotherhood concord. It precisely describes the quality of the bond within the organization. Brotherhood characterizes strong cohesiveness among the club members. Second, small candle will be handed by Kuya Ricky Maceta, President Pasig City Progress Soaring Eagles Club. This candle symbolizes service. The Philippine Eagle shall seek and provide humanitarian service, usefulness, and destiny in the Philippines, as well as in other countries, geared to benefit primarily the needy. They are strongly committed to render personal service for the betterment of the community. Every eagle shall sacrifice and do battle to achieve their goals. Third, small candle will be carried by Kuya Monchito Sudaya, Regional Assemblyman, Marikina City Gladiator Eagles Club. This candle symbolizes unity. The Philippine Eagles are committed to unite their members and resources in doing and practicing what they are hereby strongly set and desire. Unity within is the driving force that propels the Eagles to be ever enduring, ever pursuing, and ever achieving. Big candle will be carried by Kuya Ariel Sol, Regional Assemblyman, Marikina City Gladiator Eagles Club. This big candle symbolizes divine power. The Philippine Eagles embraces faith in the divine providence. We recognize Him as the primary source of power from whom human strength and wisdom emanates, and this power that springs from Him provides supreme guidance and direction in our dealings with the community and the people in our desire to achieve our goals. May I request the presidential table to bow to our divine power. May I request
the audience to stand up and bow to the divine power. You can now sit. Mga kuya, ate, bunso, and friends of media. Let us remain silent and put ourselves in the presence of the Almighty as we offer a special dedicatory prayer to our inductees. I would like to present first the inductees. Soon to be Kuya Mark Anthony Balane for Pasig City Bagwis Diversity Eagles Club. Soon to be Kuya Rodiore Sumalbag, Metro Bagwis, Dakila Eagles Club. Soon to be Kuya Jesse Cabulao, Marikina City Gladiator Eagles Club. Iris Matthew Cabulao, Marikina City Gladiator Eagles Club. Andrew Soo, Marikina City Gladiators Eagles Club. Soon to be Kuya Edwin Paez, Las Piñas United Police Eagles Elite Eagles Club. And soon to be Kuya Vicente Bulaklak, Las Piñas United Police Elite Eagles Club. Applicants, you shall now become bona fide Eagle members, or so-called Kuya. At this juncture, I shall charge you with your duties, responsibility, and obligation of being an Eagle. Please remember the essence of Eagleism is a state of relationship and building relationship. Members must have primarily develop a deep sense of strong brotherhood among every Eagles. Why? We should develop because we have one objective, and this objective is to serve. Service to strong brotherhood. We have a commitment to our community, to our country, and to our fellow Eagles. Therefore, you must respect and support as brothers in this fraternity. Obey the Constitution at any given times in the Eagles Magna Carta. Love God with all your hearts. Develop and exercise the spirit of Alayang Agila. Show good example in the community because we are law-abiding citizens. Equip your family with all the aspects it needs: spiritual, physical, emotional, and financial. Attend monthly meetings in your club and participate all the activities of the club. Pay your obligation always in your club, region, and national. Last but not the least, let us not forget, being an Eagle, let us look our fellow Kuya to each other with the eyes of compassion rather than the eyes of condemnation. Are these all clear, applicants? Yes, they are. Yes, they are. Again, are these all clear, applicants? Yes, they are.
May we request the new inductee, Ate May Ann Palaw, to join the roll of applicants. Kuya PD, kindly repeat your question. Are these all clear, applicants? Yes, we are. Again, are these all clear, applicants? Yes, we are. Eagle Kuya, Governor of the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, Kuya Cliff Gulatan, may I humbly presented to you the 8 new members of different clubs under STR 33 after having undergone and completed their mandatory orientation seminar given by the Philippine Eagles Institute of Leadership conducted in June 1, 2024 at Aberdeen Court, Quezon Avenue, Quezon City, Philippines. For and behalf of the Philippine Eagles Institute of Leadership, I am now highly recommending to you these applicants, and they are now ready for induction. Thank you, inducting officer, PL Director. Aspirants, you will now be inducted to one of the youngest regions, the Southern Tagalog 33, which is now, as you know, leading all the regional governors. And I am proud to install you to be one of our members. But before I do so, I'd like to ask you again, are you here on your own free will? Yes, we are. Thank you. Please raise your right hand and follow after me. I, Eagles, state your name. Having consciously and freely applied to be a member of, state your club name. A club duly affiliated to the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, subscribing to the Eagles Magna Carta of the Philippine Eagles Inc., and believing in its capabilities as a self-reliant, first Philippine-born, fraternal socio-civic organization, and the capabilities of my club to carry the pursuit and ideals of the Philippine Eagles, do hereby solemnly make oath that I shall defend and uphold at all times the Eagles Magna Carta, as well as all laws, rules and regulations duly promulgated by the Philippine Eagles and by my club, and I shall consciously uphold at all times its Eagles delicadeza and moral code of ethics as the ultimate measure of my conduct and judgment relative to my dealings with my club, with my region, with my national fraternity, and with my fellow Eagles. So help me God. Congratulations mga kuya at ate. Palakpakan natin. Congratulations mga kuya at ate. Mga regular kuya. Congratulations sila kabayan. And please Feeling. By the way, yung mga loved ones po natin na kasama natin, please
kayo po maggamit ng kanilang lay at ng kanilang pin sa kabilang collar. Sa kaliwang collar. Healers of the nation, for brotherhood we were concerned, peace, equality, and unity. Healers will sell all human care, we will share our lives through all humanity. We're eagles that have been eagles, lasting peace our own vision. We're eagles to the people, healers of the nation. For brotherhood we were concerned, peace, equality, and unity. Healers will sell all human care, we will share our lives to keep our liberty. Let's settle down. Let's continue our program. Kuya, muna tayo.
Mamaya po tayo magpicturan, mahaba pa ang oras dito. Magpe-fellowship daw po dito eh. I would like to call on our regional governor, Kuya Gov Clifford Dunatan, for his message. Okay. Isang pagpalang hapon sa ating lahat, mga kuya at ate, and to the newly inducted members of our region. As I've stated earlier, ito po ay talagang Mexico. Kaya konti kami, karamihan ng officers po yung nandyan. Pero napakapalad ng ating mga bagong inductees. Bakit? Sa iba pong induction, hindi po ginagawa yun. May picture pa kayo, napakahirap gawin nun pagka napakarami ninyo. Sa totoo lang, alam nila Ate Doc yan kasi nung time ni Kuya BP, halos hindi nga binanggit yung ibang pangalan nila sa dami. So minsan, mas maganda yung ganito na setting para talagang ma-enjoy ng ating mga aspirants yung kanilang induction. Anyway, bago ko ituloy ang aking speech, syempre kailangan batiin ang ating mga nasa presidential table, which is the practice of our organization. Unahin ko syempre ang aking katandem na OIC Governor at napakasipag. Araw-araw lumalabas sa lansangan ito. Hindi ko alam kung natutulog pa ito ang ating Kuya Vice Governor, soon to be Governor, Kuya Jan Panganiban. Kasama namin commander din sa Coast Guard. Of course, nandito sa aking kaliwa, ang napakatikas na Vice Governor, same time, Field Director Rosie. Hindi ko alam ano bang ginawa nila sa papel mo, Kuya. But anyway, he is one of the best regions that I have aligned our region with. Siya ang Vice Governor ni Kuya Joseph Ocson, ang Chairman ng Triple D, Kuya Ray Campillo. Palakpakan po natin. Pinuntahan tayo kahit na mabilisan lang ang ating chat sa kanya. The moment na nag-realign yung schedule niya, pumunta siya agad dito. So, salamat Kuya. And syempre, nandito ang ating Regional Secretary, Kuya Pres Willie Fermin. Nandito rin ang Inang Bagwis, sabi nga namin kanina. Ito po talaga ang dahilan kung bakit kami nandito. Yan ang isa sa haligi ng ating region, si Ate Pres Edith Mojica. Ate, deep respect ang meron ako dyan. Kung pwede lang maging governor ang babae sa atin, malamang siya na. Kaya lang, as we all know, there's a protocol. Of course, katabi niya ang napakasipag din na presidente ng Pasig Bagwis Soaring Eagles Club, Kuya Ricky Maceda. At syempre, ang aking idol, lieutenant din ito. Ano na ba? Promoted na yata ng admiral eh. Ang aking kaibigan at matikas, Kuya BP Daryl Patricio, na sinamahan ng ating Ate Doc. Ate, please stand up para makilala ka nila. Dentist po si Ate Doc, so alam na this. Pagkatapos kumain mamaya ng lechon, may sasakit ang ngipin, alam na. Siyempre, nandito sa amin ang napakatikas na presidente ng Metro Bagwis Daquila. Ang ayaw mag-speech pero dumating pa rin, Kuya Mike Ismael. At ang Vice President ng Metro Bagwis Lady Eagles Club, Ate She. Bakit yung isang presidente na Vice President ng Pasig Soaring Lady Eagles Club, Ate Ina. Okay. Sino po bang hindi? Siyempre, special na Kuya Vice, Kuya Lito Fernandez. Kuya, please stand to be recognized. Kaya kadarating lang, hindi pa nakakain ng lechon yan. Mamaya-maya. At siyempre, may special time panauhin. Mga kaibigan natin ito, mamaya kakanta o mag-speech. So, bahala na siya kung anong gagawin niya. Ating Pres Kim Melia. Napakaganda.
At nandito pala ang Vice President, same time Regional Treasurer, Kuya Rextel. Ayan. Yan po ang lahat ng may hawak ng pera ng ating kaban. Magre-report siya mamaya kung ilang daang libo ang ating... Nakita mo, marami tayong pera ngayon, ha? Diba, Kuya? Unlike last time na medyo sagad tayo. Anyway, syempre may... ano ko lang itong aking kaibigan, kakagaling lang sa training nito, grabe ang pinagdaanan nito, Kuya Noel Tolentino, ng Triple D. At syempre, ang aking isa pang supremo, wala yung isang partner nito. Ito ang isa sa haligi, kaya pinahuli ko siya kasi due recognition, palakpakan natin Kuya Ariel Sun, ang tatay ng Saurong Tagalog. Ayan. So, napakahaba ng aking sinabi. Pwede ko na siguro tapusin ang speech ko, ano? Hindi, matagal lang po kasi kami hindi nagkita-kita. Kaya natutuwa ako sa kanila na makita sila. At lahat kayo ng mga kaibigan at mga kuya at ate na nandito. At ako ay medyo napaluwa kanina. Paluwa ko. Dahil nakita ko kayo sa matagal na panahon. Pagpasensya nyo na ako at na-busy tayo sa national. As you all know, I am the chairman of the Regional Governors League. 460 regions po ang ating pinapamunuan at araw-araw ang problema na dumarating sa atin. Kaya po inassign ko ng ating Vice Governor na maging officer in charge sa ating region para makagalaw ako sa national kasi napakahirap talaga ng aming ginagawa. Sa totoo lang po, ang aking negosyo ay si Mrs. na ang nagbabantay o nagmamanage. At ako ay lagi na nagre-report dyan sa national. At baka makarating po sa inyo na may budget na nare-release sa akin, wala po. Wala po tayong sahod. Puro kawang-kawang ating ginagawa. But because of the mandate na binigay sa atin ng ating mga kapwa-governors, kailangan natin gampanan. Dahil sabi ko nga, we are just travelers in this world. Ang ating iiwanan ay depende sa ating gagawin. At hindi laging tayo nandito. Darating ang panahon, yung mga bagong naindak, uupurin kayo sa harap. And maybe later on someday, kayo rin ang pakikinggan namin dito magsasalita at magbibigay ng governor's message. Kasi kami po, actually, ang usapan namin isang term lang. Kaya lang nung tinulak ako ng grupo namin, at nag-iyak ang ating supremo sa baba. So, napilitan na lahat na sumang-ayon sa kanya. Sino ba makatanggi sa ating supremo? Ang ating naman, di ba? So anyway, nandito tayo. We are one of the smallest regions. No? But I am proud that we are the one leading all the other regions, the governors, and the other members of our fraternity. At isa po tayo sa nangunguna sa pag-review ng ating Magna Carta, which will now be called as the Constitution. Kaya po, sa darating, actually dapat ngayon, nandun ako sa Balayang, Nueva Ecija. Gagawin ngayon doon ang final review. We have already 4 meetings completed at halos lahat ng tenets or chapters ng ating Constitution or Magna Carta ay na-squeeze out na namin at naisigan na namin yung mga bago. Because as you all know, kung na-discuss ng ating field director kanina, yung nasa inyo na Magna Carta na yan or Constitution, kailangan basahin mo sa likod eh. Una, para mauna yung update bago mo basahin yung una. Kasi ang problema, yung mga update, lahat kinarga nila sa likod. So kung babasahin mo yung una, malilito ka kasi meron palang update sa likod. So ngayon, ang ginawa namin, kinarga na namin lahat ng update doon. No? So napakaganda nito, kaya lang pumapal siya lalo because of all the laws, no? And other resolutions na nasubmit itong nakaraang assembly. And I am proud that that is the reason why we, even though we are just a new governor, ay tayo ang hinalal nila na chairman ng Governors League. Kasi out of all the other regions, we formed alliance with 200 regions. And we formed the Regional Eagle Governors Coalition, which is I am also the chairman. Elected chairman din po ako doon. At yun ang ginawa namin para magpasa ng 34 bills for the first time in the history of the Philippine Eagles na sa isang assembly
hindi lang ang pinag-uusapan ay pagpapalit ng pangalan or pag-a-approve ng bagong region. Kung hindi pinag-usapan doon kung ano ang ikakaganda para sa ating organization. So these 34 bills now, ang nakakatawa lang dito, ako ang nagpasa, nung umupo na ako pa rin ang mag-a-approve. So parang may conflict of interest, pero wala tayong magagawa because that is the duty of my office. So anyway, inaayos na namin ito, kasama siya doon sa bagong constitution. Come June Assembly, which will be June 29 ang RGL and June 30 ang ating second regional National Assembly, which will be conducted sa Datet, ay ipapakita na namin ito or officially signing on June 22 dito sa Aberdeen. Kaya mag-aalat ako ng first 30 free assessment po ito sa June 22, which is the celebration of our 45th founding anniversary ng Eagles. Imagine mo, 45 years na ang Eagles bago na-revise ang nakarta. At tayo, ang isa sa front runner noon. Isa tayo sa picture. At nakatapat ang ating maliit na region, Southern Tagalog Region 33. Maybe in 50 or more years bago ma-revise ito. At laging makikita ng mga tao na nagkaroon tayo ng puwak at nagkaroon tayo ng marka ang ating maliit na region. Hindi tayo pinakamalaki, hindi lang tayo sobrang liit. Kumbaga, katamtaman lang tayo. Pero nakagawa tayo ng malaking mark sa ating organization. And hence, we are already going to be 3 years na. Magti-third year anniversary po tayo. So, ganun po katagal ang ating region. And much more, magpa 5 years na yata kami magkakasama nitong mga officers na dito sa tabi ko. So, talagang, I think this has already turned more than the brotherhood of the fraternity, but it became friendship and more. Maybe we can call now a family. Kasi ang mga ibang kuya namin ay partner na namin sa negosyo. At yung ibang mga kuya at ate, of course, ay mga kasama na namin sa iba-ibang project. At marami tayong mga nagiging kaibigan ngayon. That's why I am asking you all again that maybe the theme of our 3rd anniversary shall be rekindling the fire within. Pwede ba? Kasi dati nung maglaro ng apoy, narinig nila yun, maliit lang itong mating venue. Walang ganyanan. Anyway, maikwento ko lang po, ay habaan ko ng aking speech. Solo-solo naman natin itong venue. Anyway, 2 years ago, or 2 years upon our installation, talagang napakasigla ng ating region dahil ang dami naming activities noon. But incidentally, because hindi pa ako nakakakit sa national and hindi pa nagiging active yung ating Triple D na gano'n ka-active. No? So kami sa region, tayo sa region noon, if naalala ng mga iba, pumupunta rin kami sa Aita, di ba, sa Zambales, sa Bataan, at kung saan-saan pa kami nagdadala ng mga tulong. But now that the Triple D has been active, lagi tayo nagsusupport na lang sa kanila. And of course, meron din yung iba't ibang clubs. May kanya-kanyang activity rin. But maybe now it's time to ignite the fire again so that we can encourage more aspirants na makasali sa atin. Kasi medyo nagpahinga tayo ng konti sa hindi naman tayo nagre-recruit, pero ibig sabihin anyaya ng mga aspirant na sumali. Buti nga ay nandito ang aming matitikas na mga co-officers sa Coast Guard, Lieutenant Big Bulaklak, sir, pakitayo po. Thank you. And of course, ang aking idol, Lieutenant Commander Edwin Paez, sir. Ang mga matitikas po namin kasama sa Coast Guard at sana magdagdagan pa under the leadership ng ating Kuya VP Daryl and Kuya Pres Melvin.
So, ayun po, this is the history para alam ng ating mga bisita at mga bagong members kung ano ang Southern Tagalog. And we were napakarami na po ng aming pinanggalingan na region sa totoo lang. At masarap pagkwentuhan yung mga bagay-bagay na nakalipas. Pero ayaw mo na kayong buligligin doon dahil medyo mahaba ang kwento namin. But just so you know, we came from one of the biggest regions before, NCR 3 and then NCR 10. Tapos nag-NCR 5 kami. Hanggang sa nakabuo kami ng magkakasama ng NCR 50. At ngayon, nagtayo na tayo ng sarili. So napakarami na po ng regions, in fact, sa Eagles ngayon, sa sinasalihan natin na grupo. At gusto ko kayong sabihan, as early as now, mga bagong indak na kuya, na meron at meron kakausap sa inyo. Sasabihin nila, hindi kayo legit. Kami ang legit. Because ang ating organization ay may 4 na factions na po. Pero ang ating sinasalihan grupo, ang masasabi ko, ang legit. Bakit? Number 1, 460 regions, 345 clubs. Worldwide po ito. Hindi lang po ito nationwide. Ang members natin is almost, ang nakapag-renew last is 200,000. Pero dahil sinasabi ng ating field director na bakit million members tayo, dahil, as you know, the Eagle, kasama po sa member natin ang ating pamilya. So kung kayo po, na-induct na kayo ngayon, si ate, member na rin po yan. At lahat ng anak nyo, legit man o hindi. Ano? Wala tayong magagawa doon. Dito mo, may maraming natawa, mukhang may tinamaan. Anyway, ganun po ang Eagles. No? So, I would like to ask your help, mga kuya at ate, that we have to rekindle our fire within para makita ng mga bago natin kasama kung gaano kasaya ang maging Agila. Kasi bakit? 5 years na tayo magkakasama, nagbubulahan, sabi nga. Para na tayo mag-asawa kung nasa isang bahay lang. Pero bakit nandito pa rin tayo? Minsan may away din. Ha? Minsan may away din, may intriga, pero bakit nandito pa rin tayo? Kasi mahal natin ang principle ng Iglesia. And that makes us bond together to become more than brothers or sisters and become a family, more than friends. No? Kulang na lang maging magmahalan. Magmahalan tayo na bilang magkakapatid na. So anyway, before I would like to end my speech, I'd like to give you a short saying from a famous writer, si Leo Tolstoy. He's a Russian writer who wrote the Anna Karenina and the War and Peace, which is one of the most Nobel Prize na sinulat ng isang manunulat. Ang sabi niya is the true purpose of life is to serve humanity. Ulitin ko the true purpose of life is to serve humanity. Ibig sabihin po, ang talagang kailangan natin gawin para magkaroon tayo ng meaningful na buhay ay magsilbi sa iba. Okay? So sana po, mga kuya, as you are now inducted to the Eagles fraternity, sabi nga nila fraternity, pero actually this is not a fraternity lang. Napakadami na po natin na ginagawa. Hindi tayo na mamalo ng mga kuya o ate. Kasi alam natin ng fraternity, may paluan, may sakitan, dito po wala. This is more of helping others. At I am proud to say that we are, as our organization grew under the leadership of our National President, Kuya Ronald de los Santos, meron na tayong opisina, may structure tayo, meron po tayong co-op na pwede po kayong sumali. And this will be open on June 22. Kaya inaanyayahan po kayo ulit na pumunta rito, June 22. No assessment, free assessment.
lunch and dinner. Kaya lang, ang problema, kada region, first 30. Kasi 1,200 lang ang available dyan sa baba. You will witness the celebration of our 45th founding anniversary right here at the Aberdeen Court where it all started. I hope na election ng ating PL Director, Rosie Director, ang history ng Eagles kanina sa inyo. Kaya napakapalad niyo po kasi dito kayo na-induct kung saan nagsimula ang lahat. Mamaya, pag bumaba kayo doon sa kapihan sa baba, doon umupo yung founding fathers ng Eagles. At doon din sila nagkape at nagkwentuhan. At binuo nila ang konsepto ng Eagleism. That is why I would like to remind you ang inyong sinumpaan na tungkulin na we are here to do service to others. Hindi po tayo ang pagsisilbihan dito. Nagkataon lang po na kami ay nakaupo sa aming upuan to lead you, and someday we will teach you how to live also. No? So without much ado, I welcome you to the fold of the Southern Tagalog 33. Remember our name, United Baguis Eagles Region. And I am proud to be one. At mabuhay ang mga gumaganap na Agila. Mabuhay! To give his fraternal message, we'd like to call on Kuya Noel Tolentino. Medyo na technical kaya na ito, Kuya. Hindi ko rin alam, hindi ko pasensya, hindi ko alam. Bigla, bakit nga ba? Anyway, go ahead, Kuya. Magandang tanghali po sa ating mga kuya ate. Hindi ko kakalain talaga na tatawagin ako sa harap para magsalita. Ganun pa man, congratulations sa mga bagong inducted. Ngayon ay mga tunay na kuya at ate na kayo. Hindi ko alam. Actually mga kuya, katapos na namin ng training ng Tripoli sa Navesia, medyo napakahirap ng training namin. Kasi ngayon masakit pa rin ang katawan. Kaya di ko akalain talaga tatawagin ako sa stage para magsalita. Ganun pa man, bibigyan lang ako ng konting mensahe lalo sa mga bagong kuya at ate. Sana yung layunin natin sa Agila is ipagpatuloy pa natin ng maayos. Hindi lang po yung pinagyayabang kayo sa Agila o kuya. Kasi po marami pong mga kuya o ate is ginagamit lang po yung Agila para sumikat or naghanap po ng protection or connection. Saka po yung sa mga abiding law, napakadami po na naging Paul sa Agila. Then, sabi nga po nila, kung kailan ka pa naging Agila, doon pa dumadami ang kaaway. Or, yung dati mong kaibigan is magiging kaaway po na. Kasi po, hindi po maiwasan po yung paligsahan, palakasan, at silipan. O di kaya inggit. Dahil sa may magandang posisyon, bakit siya, bakit gano'n. Iwasan po natin mga kuya ang gano'ng pag-iisip. And yun lang po mga kuya ate, maraming pasalamat. Susunod po ay to give her fraternal message, Ate Kim Mela.
presidential table. And officers, ayan, Kuya Gov Clep, RGL Chairman, hello. And kay Kuya Vice Gov John Panganiban. And Kuya Vice Gov Reynaldo Capilio. Kuya Regional Secretary Willie Fermin. Kuya Pres Ricky Maceda. Kuya Pres Mike Ismael. And Ate Pres Edith Alano Mojica. And Kuya VP Daryl Protacio. Patricio, ayan. So, mga kuya and ate bunso, esteemed members of the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles INC, it's an honor stand before you today as we gathered in unity and camaraderie. We celebrate the bonds that unite us as a community dedicated to service, charity, and fellowship. Congratulations po sa ating lahat, and lalo na po sa ating new members of Eagles. Ayan, so mga ate at kuya, palakpakan naman po natin ang inyong sarili. So dapat unang-una is, ang unang-una natin isipin, bakit nga ba? Tinanong niyo na po ba ito sa sarili niyo na bakit nga ba tayo sumali sa Eagles? Sa itong club na to. Kasi yung iba, tama nga yung sinabi ni Kuya Noel, after lang na ma-induct, yung iba hindi na nagiging active, yung iba ginagamit lang sa pang-scam, or ayan. So naging member lang sila ng Agila, so iba pala yung layunin nila. Ayan, so maraming ganyan. Tayo po ay magkakapatiran, kaya dapat iwasan din po natin yung nagsisiraan. Iwasan din po natin manloko ng ating kapwa. Kasi tayo po ay nandito para magtulong-tulungan, para makatulong po tayo sa ating kapwa, sa ating komunidad. Ayan. Then, yung sinulat ko dito, hindi ko rin nasabi. Ayan, sa iyong pagsali, hindi lamang isang karangalan, kung hindi isang responsibilidad din ng iyong dapat nating yakapin, yung mga layunin, yung pagkakawang gawa, pagdadamayan at yung pagiging mabuting halimbawa sa ating komunidad. Kayo ay naging bahagi ng isang samahan, so tayo dapat talaga magtuturingan tayo ng isang pamilya, and pagtulungan po natin mga kuya ate, yung pagsuporta sa ating kapwa, sa ilalim ng ating pangako ng service through strong brotherhood. Ayan, so wag po natin kakalimutan ang 3T, ang talent, time, and treasure. Ayan, mas maganda na yung pagtanda natin. Ang may kukwento tayo sa pamilya natin, kaibigan, kapatid, na meron tayong na-contribute sa ating komunidad. And of course, syempre, lagi po natin iisipin at tatandaan na kahit isang maliit na bagay ay meron tayong na-contribute, and also ang responsibilidad, itong pagsali natin ay isang responsibilidad, hindi po privilege. Alright? So muli isang mainit na pagbati sa inyong lahat, mga ate at kuya. And welcome po. And thank you po, mabuhay po tayo lahat at mabuhay ang Agila. Thank you po, ate. Let's go ahead and proceed with our program. Kuya, before we proceed, I'd like to recognize the presence of the President of the Metro Baguio Dakila Lady Eagles Club, Ate Meds. Okay. For the Eagles Pledge, I would like to call on Kuya Willie Fermin, Regional Secretary, Southern Tagalog Region 32. Let's all stand. Kuya. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay itaas ang ating kanang kamay para sa Eagles Pledge. I
have been consciously subscribed to the Constitution and the Eagles Magna Carta of the Philippine Eagles, and aware of my responsibility to my God and country, do hereby pledge to promote and defend at all times said Constitution and Magna Carta and their ideals to the best of my ability and within my power and capacity. So help me God. Kuya Aguila. Thank you, Kuya. To introduce our guest of honor, I would like to call on Kuya Vice Gov, Kuya John Pangaliban. Our guest of honor and speaker, or should I say our keynote speaker, kasi member na po natin siya sa Aguila. No? Is the Vice Governor of the Eastern Rizal Region 4. He is the former president of Grand Villamor Eagles Club 2021 to March 2024. He's now the advisor of the same club and also, I would say, director. Ayan. Graduate of Business Customs Administration at PMMS LPC. Currently practicing real estate as a licensed real estate broker. He took and passed the board exams in 2009. He is also the chairman of Santa Clara Transport Service Cooperative, a cooperative of jeepney operators located in Batangas City. So he is not in favor of jeepney phase out. Binasa ko lang yung kanyang SOI. Tapos iba na magpasa sa akin ito. Okay. Married to a lovely Batangueña and a father of 2 lovely daughters. Kuya Reynaldo C. Campillo. Palakpakan po natin. Ayan. Maraming salamat. Malabo po ang aking mata sa aking may governor. So yun. Salamat sa invitation sa ating mahal na governor. Yan, may kodi ko rin ako. Ate Mela, may kodi ko rin ako. Yun, good afternoon to our chairman of the Regional Governors League and concurrently the governor of your governor, SDR 33. Siya po ang ama ng inyong region. Kuya Clef Gunatan. Sir, good afternoon. Kuya Zar Pangaliban, Vice Governor. Kuya Richard Solis. Kuya, Rosie Director or Field Director. Rosie. And also the President of Greenpeace Eagles Club under NCR 39. Yeah. Siyempre, ito yung pinaka-idol ng lahat. The Debonair, Philanthropist. Kuya Noel Tolentino. The Deputy Chief of Staff of Triple D Commission. Regional Secretary of STR 33, Kuya Willie Fermin. Also the President of Kaintay United Bagwis Builders Eagles Club. Alright, ang dami. Ang mga president po natin, si Kuya Ricky Maceda, President of Pasig United Bagwis Soaring Eagles Club. Kuya Pres Mike Ismael, Metro United Bagwis Dakila. Ate Pres Edith Alano, magandang hapon po, President of Pasig Soaring United Lady Eagles Club. Ate Kim, yan, kakanta ka rin mamaya. President of Makati Lady Eagles Club, and to all the other presidents and vice presidents present, guests, everyone, Kuya, Bunso, and friends of Eagles. Siyempre, pinakamalaga sa lahat ang ating mga bagong members. Kanina, aspirants kayo, / applicants. Ngayon, kayo ay mga, anong tawag sa pinakamalit na agila? Eaglet. Okay. Magandang hapon sa inyo. Kayo po ang dahilan ng meeting na to. Kung wala po kayo, wala po tayong
ganito, GNM lang diretso. Bangayan na po agad. Tama po? Mexico na agad. Yan. Welcome po sa induction na to at sa GNM later. Indeed, it's an honor to be invited by no less the esteemed chairman of RGL. Hindi po nila alam kung how much power your governor holds in the national organization. Kung powerful po ang national president, kung powerful ang tatlong VP for Luzon, Visayas, and Mindanao, and EVP, all the more na mas powerful ang RGL chairman. Bakit? Bakit? Kasi he has it's not really controlled, but he has the moral authority over all other regional governors who are under the wings of the regional governors league. Okay, so we believe that your governor, our RGL chairman, holds that moral authority over all the other governors of the Philippine Eagles. Alright? Sa mga aspirants po, the orientation you had early today is actually an introduction of how it is to be an Eagle. Ano po? Tama ba? Ang dami niyong narinig kanina at sigurado ako, walang 10% na na-absorb. Sa dami na nabanggit ng ating field director, Rosie director, kung ano man ang ibibigay sa kanya ng national, I'm sure wala pang 10%. Katulad ko rin, nung ako nagsimula, ang dami sinasabi ng field director, pero hindi ako nakikinig kasi excited ako maging Agila. Ang sinasabi ko sa sarili ko, huwag ka na magsalita, ready naman ako mag-community service. Tama ba? Ganun bang inisip niya? Community service agad. But no, it's not always the community service na kailangan yung pahalagaan at alamin. Given na po yun na ang pagpasok nyo sa pagiging Agila ay mag-community service kayo. Ang sinasabi natin, for God and country. In Spanish, that's Deo et Patria. Saan natin nakikita yan? Sa byline ng ating national organization. Nakita-kita natin doon. Deo et Patria. Tama? Tama. Kayo'y mali. Tama tayo. Okay? Ang tinatawag dyan, information overload. Para lang tayo mag-aaral, no? Na in the morning, you're given what? An hour or two review. Kasi in the afternoon may exam na. Akala siguro may exam after, no? Wala naman. Taas na lang ko yung mga bagong Agila. Pati po yung transfer. Ate, transfer ka, no? Congratulations, napili mo ang STR 33. One of the best, no? Yeah. It will take time to eventually absorb lahat ng knowledge na ibinigay sa inyo ng Kuya Rosie Director natin. It will surely take time. And in fact, kahit mabuhay kayo ng buong buhay sa Agila, hindi nyo lahat malalaman. Tama? Kahit kami mga nasa Rosie, nasa Phil, hindi namin alam lahat. But we know most. Okay? That's why we're given this authority to teach, to give seminars, orientations, and symposiums para naman palaganap natin. Kumbaga, the Bible of Philippine Eagles, yung Magna Carta or Constitution na, yung bagong 8, meron na kayong copy, binigyan sa inyo ng ating Vice President, ng Vice Governor, tama? Very good. Magaling yun. Bakit? Sa ibang regional club, na-induct na lahat ng mga members. Wala pa silang nakukuhang Magna Carta. Late na ibibigay madalas. Pero ngayon, sa bagong national leadership, maganda ang nangyayari. So, on the spot, upon induction, automatic na ibibigay agad yung mga paraphernalia na kakailangan ninyo sa sa pang-araw-araw ng gawain. So, the book that we have, aralin po natin. Pag may tanong tayo, tignan natin dyan ang sagot bago tayo magtanong sa kung sino-sino. Tama? Kasi minsan yung mga natanong natin, wala din alam. Nagpapanggap lang na may alam. Mas maganda na magbasa na tayo dyan. Kasi pag nabasa natin yan, baka tayo rin ang tanong ng iba, we are ready to answer kung anong dapat at tamang sagot. Okay? Alright, next. Nabanggit ng ating Maryland 3 Ps. Time, treasure, and talent. Nag-undergo kayo ng 3 GMM? Tama ba? Nag-undergo kayo ng community service bago kayo ma-induct today. Tama po ba? Aspirants? Tama? Ang tanong,
Lagi ba kayo umatin sa mga itinalagang community service? Present ba kayo lahat sa lahat ng activity? Present ba kayo sa lahat ng meeting na itinilaga para sa inyo? Magaling. Congratulations. Kasi kapag naging aglan na kayo, sigurado ako, may mga times na hindi na kayo makakatin. Sumagot yung mga dati ng agila. Tama, mali? Tama. O yan. Mas maraming time na hindi nakaka-attend sa nakaka-attend. Pero kayong walo. You are fresh eagles. You have to practice the 3 T's. Time, treasure, and talent. Treasure. Most of the members of the Philippine Eagles belong to the middle class. They cannot give treasure, but they have the talent and the time. They have the time to share the community service. Kuya Go, Kuya Pres, wala akong pang-share. Wala akong pang-share ng 500 or 1,000, but I have my time. May time ako para mag-repack. May time ako para mag-distribute. On the ground, I have my time po. Yan po ang kaya kong ibigay. Ito namang isang may treasure, big time, business owner. But wala siyang time. Pero may treasure siya. Ano gagawin niya? He will give his share. Oh, Kuya Go, Kuya Pres, I am here, may 10 sakong bigas. I-repack natin, i-distribute natin sa baba. Kung sino po yung mga members na available, sila po yung mamigay. Kasama na mga officers. Blessed siya kasi meron siyang treasure. What's the other T? Time, treasure, and talent. Ano ba yung talent? Si Ate Mela, talented. Congratulations sa atin. Alam mo na kung anong naishare mo sa brotherhood. Inspiration. Joy. But the talent na binabanggit natin, hindi yung talent na binibigyan natin Mela. Siyempre talented ka, kaya nga lady president ka. Pero the talent that we are referring to is the talent to actually what? Share. Kung anong talent meron tayo. May GMM, kailangan ng gatong tarpaulin and all, mag-design ng tarpaulin. Mag-repack, talent mo magbalot. Talent mo maghati-hati ng eksaktong 3 kilo, bigas, bawat plastic. That's talent. Tama ba? Maraming kinds of talent, but it's all in all, talent pa rin siya. Some have 3 T's. Mayaman ka na, may talent ka pa, may time ka pa. Congratulations, super blessed ka. Yung iba naman, walang time, pero may talent and may treasure. Yung iba naman, walang talent, pero may time and may treasure. Iba-iba. Bibihira po ang may 3 T. Pero definitely, lahat tayo meron at least 1 or 2 T's, tama? Ako, wala akong treasure, pero meron akong time and talent. Talent ko pong magsalita. Ibig sabihin po, may kanya-kanya tayong role sa ating organization. Sino dito ang pinakamayayaman? Ituturo ko o tatas yung kamay nyo? Sa 8 bagong miyembro nyo, Kuya Go, sila ang pinakamayaman dyan? Lahat. Lahat? Kahit wala na kayong time, magbigay na lang ng treasure, sapat na. Tama ba? Kasi I bet, hanggang December, mayroong month na hindi kayo makakatin sa isang GMM. Balikan niyo ako pag kayo lahat perfect attendance sa kayo wala. Tama? Sana all. Yan. Sige, pagpatuloy niyo yung promise niyo. As newbie, it's both challenging and exciting to be part of this organization. Ang dami natin naririnig. Mga agila, mga pitay sa kalsada. Ang lalaki ng emblem. Ang lalaki ng ano yung mga bilog. Ang tawag sa bilog sticker, no? Hindi naman masama. Dalawang ibig sabihin, it connotes or it denotes 2 things. Dalawa, mayabang kang agila, nakalagay president, governor. Minsan ka, member pa lang, walang ka ng emblem at saka kami. Yung gano'n? Plaka. Hindi masama. That's your privilege. That's the privilege that we get by joining this organization. But, kakibat ng paglalagay nyo ng plaka na yan, emblem or anything, is the responsibility to be what? A good member of the community. Pagdating sa kalsada, dapat ano ka? Magaling kang mag-drive, hindi magaling na mabilis. Kung hindi, responsible driver ka. Makikita ng kabilang kotse. Ayos mo drive na. 60 km/h sa skyway. Basunurin.
Tama? Mali. Tama. Kasi Skyway, 60 lang maximum. Depende sa operation. Tama ba? May area na pag walang camera, bibilis natin. Tama, mali. Tama. Pag alam natin na naka-assign doon na magbabaril sa atin ng ating speed, ay ating kuya din, wala tayong pake. Dire-diretso tayo. Sasabihin natin, emergency. Kuya, pag sinita ka, ito agad-singsing. Kuya, ano ba? Kita na agad-singsing mo. Ayan ang gagawin natin. Napayan ang kuya natin, alam hindi ka tulungan. Pero, huwag tayong sasama ng loob na kung minsan tayo nasisita. Nang kuya rin. Pero, hindi naman para pahiya ka, pero iparemind sa'yo na you are an eagle, not para maging convenient sa'yo ang lahat. You are an eagle para maging inspiration. Okay? Okay, so alright? Alright. Ang future nyo ay napakalaki pa. Kami, ang Kuya Gub at ang iba pa, more than 3 or 4 years na sa kanila. Nakakapagod na po. So the newbies will give fresh ideas as to how to actually be a member. So ang purpose nyo po is to share your ideas of how to do it, like how to do the community service. We have been doing everything na. Baka yung pagpasok nyo, kung ano yung suggestion nyo, malamang nakagawa na yun. But the point is, if it comes from you as new members, the whole club or the whole region will be, kumbaga nagkakaroon ng new vibrance. Kasi the idea comes from the new members. It's different kasi kapag pumasok ka sa region na to or sa club ninyo, tapos parating nagsasalita yung presidente, yung mga dati na, at kayong mga bagong member, wala kayong boses. Yun ang hindi maganda. So, you are encouraged to actually be active and participative sa lahat ng meetings, lahat ng mga dealings ng club ninyo or ng region. Okay? Okay. Siyempre, isa pa. Ito ang pinakamahalaga. We hear everything and anything about our organization, positive, negative. As newbies, ang dami nating tanong, tama? Sino ang ating national president? Sino ang nanalo last year? Ilan ang lamang niya? Ang landslide si RTL. Congratulations. Sino ang kalaban niya? Taga saan? Uy, ganito, may chika. Katulad ng chinika ng ating Debonair na Philanthropo. May chinika siya na ang iba, pagkakuha ng ID, pagkakuha ng libro, hindi nyo nakita. Hindi naman yan para i-terminate kagad or expel. Agad-agad. Depende sa club. May club na mabait. Kahit 5 months na hindi napaparamdam, sige, warning lang ng warning. Pero sa ibang club, 3 consecutive meetings na wala ka, expel ka na. Expel ka na, pero hawak mo pa rin yung ID. At ang kotse mo, punong-puno ng emblem. Wala ng space para sa ibang emblem. Puro agila na. Ibig sabihin, mga kuya natin, maraming issues. Sa lahat ng organization, maraming issues. Tama ba? Tayo ay Philippine Eagles. May mga mason, may mga kiwanis, may mga JCs, at maraming iba pa. Lahat po yan may problema. Lahat yan may issues. May concerns. May mga pagkatalo, may mga divisions, may mga differing opinions. The point is, kayo po mga newbie, dapat, ang ginagawa natin, hindi tayo nagtatanong sa kung sino lang. You have to know who to ask for clarifications and for questions. Sino bang dapat tanungin? Ang leader. Ideally, the president, the vice president. Okay? The board of directors. Huwag mo tanongin yung kapwa mo bago. Wala rin alam yan. Kung wala kang alam, na-expect mo sa katabi mong bago. Wala din. So the best way to know things is to ask the leaders. And who are the best people to answer your questions? Kundi yun din, yung mga leaders din natin, sa region and sa club. Kapag tinanong mo yung katabi mo, wala rin alam yan. Or baka ang sagot ay letter A, sinagot yung letter B, nagkatalo-talo na kayo. No? Ang ibig sabihin po, be responsible. Na kasi questions can result to misinterpretations of answers. May mga question kasi na malicious. Tama ba? May mga question na sabi nila, nonchalant, walang pakialam, tanong ko to, bahala ka. Okay? So, ibig sabihin, lagi po tayong dedirekta. Kung hindi naman tayo magbabasa ng ating constitution, tanongin natin ang ating mga leader. Okay?
That's the best way to ask the leaders for clarification. Sa dulo ng okasyon na to ay marirealize nyo na ang inyong responsibility ay lumipad hindi sa level ng maya, hindi sa level ng parrot, hindi sa level ng kung ano mang ibon, kundi sa level ng agila. Ang lipad ng agila, wala siyang pakialam kung siya yung mag-isa. Tama? Anong mga ibon ang gusto laging kakasama? Para mga marites, ano po kaya? Kalapati. Bakit sila magkakasama? Dahil mababang lipat nila, so ang tendency, sabay-sabay sila sa baba. We don't know if the kalapati can actually fly higher than they usually do sa level na yan. Baka tamad lang sila, hanggang doon lang kaya nila. Meaning, hanggang doon lang kaya nila exert. Kaya pa nilang mag-level up eh. Pero hanggang doon lang kaya nila. So ang tingin sa kanila ng tao, bababang lipad nila. Kaya nga kalapating bababang lipad. Meron bang kalapating mataas ang lipad? Wala. So yun lang ang definition ng kalapati. Mababa ang lipad. Kalapati ba kayo? Eagle ka. Anong eagle ka? Baby eagle? New eagle? Tatay na eagle? Philippine eagle na baby eagle. Today, you have to observe lahat ng sinasabi ng mga leaders nyo. Tomorrow, sa inyo naman makikinig ang mga bagong miyembro. Okay po? We are here to fly. We are here to soar. Not to fly with the kalapati. You are expected to fly on your own. Because if you fly higher, the more na mas maraming makakita sa inyo. The more na mas marami ka may inspire. Kasi pag lumipad ka sa level natin, wala makakita sa'yo. Kung lumipad ka sa mas mataas pa sa dinding, mas maraming makakita sa'yo. That means you'll have more na nai-inspire. Tama? Yan. So yun lang. Welcome sa Brotherhood. Nag-focus ako sa mga bago Hindi ako nag-focus sa mga luma. Kasi yung mga luma, matitigas ng kanyang mga pakpak. Yung mga pakpak nyo 8, medyo malambot pa yan. Kaya pa yan stretch. Pero yung mga nasa likod ninyo, sa gilid, matitigas na yung mga yan. Kaya hindi ako tumitingin sa ito nila. Sa inyo lang nakatingin. Ayun po ang future ng Philippine Eagles. The future of the new leaders of the Philippine Eagles. Welcome to STR 33 at sa mga clubs na kinabibilangan ninyo. Pabuhay ang agya! Thank you. Thank you, Kuya Ray. Napakagandang speech at malaki ng scene. Sabi ko easy ang tawag niya. Sila lang inayon sa banday niya. Tuloy-tuloy lang po natin at for the Eagle Toast and closing remarks, would like to call on Kuya Ariel Soon, Regional Assemblyman, Marikina City, Gladiator Eagles. Pagkaminantay po natin si Kuya Ariel. Habang inaantay natin yung ating magko-closing remarks, nandito lang din tayo. I'd like to invite you on June 16. Meron tayong fun run, Agila Fun Run. At incidentally, ang team na gumagalaw para rito ay si Ate Kim, si Ate Pres, si Ate May Ann, and si Kuya Noel. Yan ang grupo natin. And of course, our RGL staff. Tayo ngayon daw staff natin sa RGL para makilala nila ko. Yan ang mga may kasalanan, kaya mali ang pangalan nyo sa ID. Biro lang po, biro. Sila kasi ang nag-process ng ating ID. So, ang aking office po, mga kuya, I indulge you to visit me, us at our office, 3rd floor, to the national office ng the Fraternal Order of Eagles sa 108 Panay Ave. Diyan lang po, kabila. Pagtawid mo dyan sa intersection,
likod ng National Bookstore, ang dating OctoArts building. Napakaganda ng OctoArts. Di ba, naalala niyo nung kabataan natin, puro action star yan. Di ba? So, nandun ngayon ang action ng Eagles. So, bisitahin niyo po kami. Bong Revilla. Ako ba yun? Plastic. Ano to? Bisitahin nyo kami doon, mga kuya at ate. Makita nyo yung office ng National. Nandun ang paggawa natin ng ID. I mean, pagtatype ng ID. Nandun yung ating Secretary General, National President, and all the other officers. No? At kami po, sila nasa ground floor, kami nasa third floor, sa dulo. So katabi ko doon yung National Care Chairman na nagbibigay sa lahat ng regions ng award. At yung Triple D, kung kinabibilangan ni Kuya Noel. At of course, yung iba pang mga officers, may conference room tayo doon. Kung bibisita kayo sa amin, titimplahan kaagad kayo ng ating matigas na mga staff ng kape. Hindi po tayo magbabayad. Pero kung gusto niyo magdala ng kung anong dadalhin niyo, mas maigi po para meron tayong pagsasaluhan. Kasi sa totoo lang, wala po kaming budget sa RGL pa. Okay? But we are doing ways to change the organization. Kaya kahit na wala tayong budget, nandun pa rin tayo kasama sa action. At ini-invite ko kayo sa June 16. We will be having an Aguila Fun Run and I expect that the whole region will support this initiative. Kasi po ang tinutulungan natin, number one ay ang mga maliliit talaga na Aguila. Meron tayong hawak na tatlo before, but now it happened to be one. Namatay yung dalawa kasi hindi na agapan. Napakaselan pala niya yung maliliit pa. But we still have one and we are fighting for that one eagle left na nasa ating pangangalaga sa Nueva Ecija. At napakamahal pala ng pagkain niya. Talagang, I don't know kung may si Kuya Doc, baka kailangan namin ng tulong mo, Kuya Doc Milan. Because we want to transfer the eagles from Nueva Ecija papunta rito sa atin or some other eagle sanctuary dito sa Tanay. That mas maladali natin sila maalagaan malapit sa atin. And we will also support the student athletes po because marami pong athletes ngayon na nasa marathon or mga marathoners, mga runners natin ay walang pambili ng maayos na sapatos. Pero marami silang nakuhang medalya. Nung nagpunta kami dito sa Pasig, nung nakaraan, merong National Open yata or International Open. Akala ko kasi talagang mga batang, kita mo talaga mga batang yagit ang itsura dahil halos walang pero sabi ko sa kanila, okay, kung sinong may manalong medal, bibigyan ko ng prize, kako. Buti, di ako nagsabi kung ilan eh. Wala stick. Pagkatapos ng event, alam nyo kung ilan ako? 14 medals. 14 ang nagkaroon ng medal. Grabe, parang siguro na-inspire sila or na-challenge sila nung nakapag-usap kami. Ngayon, kasama yun dun sa i-award natin doon sa Fun Run. So, pupunta sila doon. They are our future athletes na magdadala sa Pilipinas. And I'd like to ask everyone to help. Kaya tamang-tama itong Lexicom natin na mapag-usapan natin ito, na masuportahan. At yun lang, kasi nandito na yung ating Supremo ang magsasarado ng ating induction so that we can proceed with the Lexicom. Kuya Supremo, Kuya Ariel Sun. Closing remarks daw, Kuya. For the closing remarks and Eagles toast. Everyone, let's stand up. Okay, salamat po sa inyong lahat. Salamat po at bini-welcome po yung mga bagong na-intact ngayon. So, salamat po. Magkaroon tayo ng Eagles toast. So, pakialam yung baso natin. Kailangan po ba? Lagyan din ang alak. Okay, pakiangat na po. Mga kuya
Agila, mga ate, bunso. Cheers po! Cheers! Mabuhay ang Agila! Mabuhay! Thank you. Ang pait eh, tubig naman ang iniinom. Walastik. Hindi nag-closing remarks si Supremo. Basta nag-congratulate lang. Anyway, dadagdagan ko lang yung sinabi niya. Napalaking honor po ito na nandito tayo lahat. At especially the officers, nandito pa rin kayo. Marami tayong pinagdaanan pero buo pa rin tayo. United. United we stand. We never fall. Yan ang ating motto ito sa grupo natin. United we stand. We never fall. We are united but we eagles. So without much ado, by the power vested in me as the regional governor of Southern Tagalog Region 33, I now call this induction adjourned. Pictorial muna tayo bago mag-start ang Expo. Kasi may ibang aalis yata yung ating mga bisita. Bago umalis daw, pwede ba pakantay? Break protocol. May minus one ka ba dyan natin? Adjourn na eh. Pwede na mag-intermission. Lahat kasi dito binibigla. Pati mga speaker, nakita nyo, nabibigla rin. Anyway, yan. Habang nagpe-prepare si Ate Press Kim, kung meron siya kakantahin, pictorial muna. Upo lang yung mga presidential table, tapos yung ibang mga kuya siguro sa likod. Di ba? Kuya Richard? Ay, teka, may nakakalimutan ako. Palakpakan natin ang napakatigas na Rosie Director, Kuya Richard Solis. Masigabong palakpakan, napakatigas, magiging sokin na natin ito mga kayo. Maraming salamat po kayo doon. Maraming salamat po sa inyong region. Congratulations sa lahat po ng mga kinita. Isang paalala lang po, huwag po natin ilalagay sa ulo, sa puso po. Dahil oras na nagagad tayo, yan ang pinagsisimula ng problema. Alright, pictorial na. Upo tayo sa harap, tapos sila sa likod. Sige, game. Ay, syempre, ate, Meron palang hawak na ticket yung ating staff para sa Patan. May raffle yun, raffle ticket 200 each para pwede makasuporta rin kayo. Kailangan namin yung support nyo doon. Nandun kay Ate May at saka sa ating staff ng RGL habang sila ay nag-iikot. Ate Kim, yes. Are we ready? No choice. May talent fee naman yan. Kaya Paris na sana ako eh. Kaso, si Kuya talagang tinitignan yung pag-alis ko eh. Alright. Yes.
Ako ay actually mag-artista na rin. Mayroong pelikulang ginagawa. Kasama yung mga ibang kuya at ate. Tama, no? Ano pangalan? Pinoy Flix Channel. Yan. The Field Trip. Mukhang masaya to. The Field Trip. Okay. So, kung ako sa inyo, magpapirma na ako ng autograph. Pag naging sikat yan, wala na. Baka di natin makatak dito. Thank you, ate. Ate Press. Napaka-busy pero pinagbigyan tayo. Palakpakan ulit natin siya. Ayan. Alis ka na? Picture muna, kasi baka maging artista ka na, hindi mo na kami pagbigyan. Okay. Picture na. Paano ba? For club o ano? Presidents muna? And Vice Presidents? Lahat dito sa harap. Tayo na lang kayo dyan kasi kami tatayo kami. Advantage kami kasi nakapatong kami. Halika, Kuya Richard. Oh, kalma. President, sino yung ating photographer? Wala tayong photographer? Balik ko na to. Sino ang ating Ate Shen? Kasama ko rito bakit ikaw magpipicture? Kuya Lito. Pasa mo. Ballpen. Pilihan nyo ang ballpen ko. Ballpen, please. Wait. Grabe. Ballpen daw, baka may ballpen kailan, kaya naman. Si Ate Kim may ballpen ka kanina. Kuya Friday, nasaan Kuya Friday? Kuya Friday. Kaya kay may Kuya Friday, calling Kuya Mark Joseph Biernes. Kuya, ang presidente ng Stinger, nakahabol din. Halika na, magre-rexicom tayo. Don't worry. Siya po ay police, kaya naka-duty. Palakpakan natin ang presidente ng Pasig Stinger. Okay lang, kahit takpan nyo ako, matangkad ako ngayon, nakapatong ako eh. Sige na, balance. Ang gugulo ng theater dito yan. Ayan. Okay. Okay na? Thumbs up. One eagle. Okay. Alam nyo ba yung RDS? Yung RDS is yung parang nakabaril na nakaturo. Yan. Bago to. Yan. And then, OPA. Heart. Fraternal love. Mabuhay ang agila. Fist. Yan. Mabuhay. Video. Pwede bang video? Minsan lang ito mangyayari. Video. Mabuhay ang agila. Mabuhay ang agila. Okay, thank you. Next, aspirants. Thank you, Ate Kim. Alis na kasi sila. Kuya Rex, take charge. Aspirants, ay mga newly inducted, aspirants, newly inducted kuya. Ang mga titigas. Yan. Ang titigas naman nito mga ito. Ate May. Sa gitna. The only rose among the thorns na mas mukhang siya. Thumbs up. Hindi nasa likod. Hindi kita. Wala ka ata ang dami. Ano na lang? Hiwalay na lang. Magtangkat na kami. Hindi kita. Ate May, gano'n ka konti yan? Thumbs up. One bigel. One. Puro. Camera. Release. Fraternal love. Opa. Yan. Okay, video. Video ha. Video na. Okay. Mabuhay ang agila. Mabuhay. Mabuhay ang agila. Mabuhay. Thank you.
Gladiator, down. All gladiator. Lahat na. Lahat. O lahat na lang. Kasi may Mexico pa tayo, baka akala niyo tapos na tayo. Lahat na. All na. Pasuyo tayo doon sa mga staff. Sila na mag-picture. All na. Opo. Yung mga ate kaya, upo kayo sa harap. Kuha kayo ng... Mga kuya, bigyan nyo ng upuan yung mga ate. Paupuin natin sila. Let's be a gentleman and give seats to our Lady Eagles. Si Ate Fred, VP, pinit-pin niya sarili ng upuan. Isang gano'n talaga. Sige. Ingat ka. Ingat. Baka akala lumilipat si Ate Kim sa atin, napatay tayo nito. Issue. Pati si Kuya Noel. O lahat na. Pasuyin natin sa mga Lady Eagles. Ate Doc, kasama ka rito. Ate Doc. Si Ate Doc. Kasama ka, Ate Doc. Paupuin niyo yung ate at si Ate Doc, paupuin natin. Kaya may upuan. Please, let's be gentlemen. Okay na? Game na? Oh, game na. Thumbs up. One Eagle. URD. One. Turo. Barin. Okay. Fraternal love. Video. Kalma. Okay na? Okay daw. Okay, ready? Mabuhay ang Agila! Alright. Salamat po. Congratulations to the newly inducted. Salamat sa ating mga guest of honor. Thank you so much! Etong video na to, kailangan ko lang ng ganyan mo. Lalagay ko sa YouTube. Share nyo na lang. Thank you! So let's go! Oh, kuya. Oh, Kuya Noel. Thank you. I'll get my bag. Uwian na kami. Bye. Kuya, thank you so much. Teka lang. Yes, ito. Congratulations. Thank you, Kuya. Yes. Thank you, mga kuya. So here we go. So we're going to Cavite. Hello. Yeah. No, I have a meeting. Hello, mga kuya. Ay. Oo. Kuya, na-search mo na yung binigay ko sa yung address? Hindi pa. Bakit? Sige. Ay! So, yan. Congratulations sa mga na-induct tonight. Bye. May isa ditong nagulat. Biglang nag-speech. Hindi niya. Sayang, sana nakatutok yung camera. Anong masasabi mo na ano ka? Visit ka talaga.